Magandang umaga mga kapatid. Tayo muli ay dadako sa isang gawain na napakahalaga sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Isang bagay na dapat nating pagpasalamat sa Panginoong Diyos na sa kabila ng ating pong kalagayan, sa kabila ng pandemic, ay nananatili po tayo na malakas. Nananatili po tayo na nanatili tayo sa kanyang presensya, sa kanyang protection. So, nararapat lamang na ihanda natin ang ating mga sarili, ihanda natin ang ating mga isip at puso na walang anumang bagay na makakahadlang upang maranasan po natin yung kabutihan ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo or Matthew chapter 6 verse 34. Matthew chapter 6 verse 34, sabi dito, "So do not worry or be anxious about tomorrow, for tomorrow will have worries and anxieties of its own. Sufficient for its day is its own trouble." Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, narapat lamang na Ikaw ay aming sambahin at purihin, dakilain, tuwalhatiin, at pasalamatan sa umaga ito. Salamat po dahil patuloy nga na Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pagkakataon upang aming pong maranasan ang kagalakan at kapayapaan sa kabila po ng aming pong kalagayan sa panahon pong ito, Panginoon. Lord, we ask your presence, we ask your Holy Spirit to lead us this morning. Lord, as we listen, as we read your words, Lord, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay aming pong maranasan. Hayaan mo na makita po namin ang iyong pong nais, ipahayag, na amin pong gagamitin habang patuloy po kaming humaharap sa pandemic, Lord. We ask you, Lord, to be at the center of this service, at anumang hadlang, Panginoon, ay walang makapangyayari sapagkat kasama ka namin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this day. And all this we pray in the precious and the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid, no? Ang tanong sa atin ng Panginoong Diyos sa umaga ito ay how are we facing life challenges? Paano natin haharapin yung mga pagsubok sa buhay, no? Paano natin haharapin yung mga challenges, no? But before that, my brothers and sisters in Christ, I'd like to remind lang, no, na sa panahon po ng pandemic, no, this is only a reminder and advice sa bawat mananampalataya na makakarinig, makakapanood ng video ito, ng service na ito. Sa reminder, my brothers and sisters, ang pandemic ay hindi po ito isang panahon na dapat po natin ikapanghina. Ito hindi panahon na dapat tayo lumayo sa Panginoon. Ito yung panahon, mga kapatid, the best time na malaman po natin yung kalooban ng Diyos. Na habang tayo'y nasa loob ng ating mga tahanan, limitado ang ating paglabas, binibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pagkakataon ng mahabang oras para makapagbulay-bulay ng kanyang mga salita upang ating maintindihan at maunawaan, at hindi ito para masayang, kundi ito'y ating maisapamuhay at maging kalakasan po natin. Nakakalungkot po kasing isipin, no,
na ang karamihan, no, and this is a general, no, hindi lamang sa GSCC, no, na instead of lumapit sila sa Panginoong Diyos, sa mga gawain ng Panginoong Diyos, maglaan ng kaunting oras sa Panginoong Diyos, para bagang sila'y lumalayo sa Panginoon. So, 24 hours, no, 7 days a week, no, minsan twice a week na lang yung ating gawain, but then para bang nakakalimutan pa rin natin. So it challenge, no, this is a reminder sa bawat makakapanood as a follower of Jesus Christ, as Christians, no, sabi nga sa prayer meeting, di ba, kailangan nating maisapamuhay yung natututunan po natin. Kailangan makita sa ating pamumuhay yung nakasalin dito sa Biblia, no, kailangan makita nila para sila ay makakilala din sa Panginoong Jesucristo. So brothers and sisters in Christ, take time, no, maglaan kayo ng time sa Panginoon, lalo na sa kanyang gawain. Huwag kayong lumayo, kasi lalo kayong maliligaw, lalo kayong hindi magkakaroon ng kapayapaan at kagalakan kapag lumayo kayo sa salita ng Panginoong Diyos, sa gawain ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. So dito sa mensahe na pinaparating sa atin ng Panginoong Diyos, paano nga ba natin haharapin itong mga challenges na ito? Paano tayo humaharap dito sa COVID-19? Paano natin itong haharapin, mga kapatid? No, alam natin, no, minsan tayong mga Kristiyano, alam natin yung magagandang plano ng Panginoong Diyos, yung magagandang salita na nababasa natin sa Biblia. At ito'y totoo, no? Ito'y totoo. Naniniwala naman ako na kayo naniniwala na ito'y totoo. Ito'y salita ng Panginoong Diyos. But then, nahihirapan tayo na i-apply ito. Maganda, di po ba? Totoo yung salita ng Panginoong Diyos. But para bang ang hirap na mai-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? So, yun yung tanong ng Panginoong Diyos sa atin. Paano natin hinaharap? Pero sinabi ng Panginoong Diyos dito sa mensahe niya, no, nung sinagot niya, nung na-mention niya sa kanyang mga alagad, mga kapatid, no, stay positive. Stay positive, sabi ng Panginoon. Do not worry and not let anxiety take over. So, dapat hindi mangibabaw, no, sa pagharap natin ng challenges sa buhay, sa pandemic. No? Maging positibo tayo. At huwag nating hayaan na yung mga alalahanin sa buhay, alalahanin natin dito sa pandemic na ito, yung mangibabaw, no? Yung mangibabaw sa atin. No, ang buhay natin, alam natin na tayo nilikha ng Panginoong Diyos. Alam natin na ang Diyos ang gumawa sa ating buhay, dinesign niya tayo na napakaganda, napakaraming magagandang plano niya para sa atin. Subalit ang ating buhay din ay dinesign din na mayroon din mga obstacle, no, na dapat nating pagtagumpayan, no? Ito ay napaka-importante, mga kapatid, na maintindihan natin upang maging positibo pa rin tayo na di tayo mag-alala. Yes, you are created by God. You are designed, mga kapatid, ng magagandang plano, no, mabubuting bagay para sa buhay mo. Dinisenyo ka ng Panginoon. But kailangan mo ring ma-remind na dapat mo ring maintindihan, maunawaan, you are also designed, mga kapatid, na may mga obstacles sa buhay mo na kailangan mong pagtagumpayan. Kaya nga tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos sa umaga ito, mga kapatid, upang mapagtagumpayan natin itong mga bagay na ito, kailangan magkaroon tayo ng malaking picture sa ating mga isipan. No, walang iba yung kaharian ng Panginoong Diyos. Upang mapagtagumpayan natin ang mga obstacle na ito, dapat hindi tayo manghina. Dapat malaki yung picture ng kaharian ng Diyos sa isip natin at maliit lamang na picture yung mga problema. Hindi ko sinasabing hindi na tayo magkakaroon ng problema, kasi yun yan, sabi ko, tayo ay dinesign din ng maraming obstacle sa buhay. So dapat yung obstacle na yun, maliit lang yun sa isip natin. Yung kaharian ng Panginoong Diyos ay malaking picture na nakikita natin. Yun yung nangingibabaw.
Okay? So, para maging ano tayo, positibo lagi. So, paano nga ba tayo haharap? Ito yung katotohanan. 3 bagay yung ituturo ng Panginoong Diyos sa atin. So, dapat nakikinig ka. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo? Dapat nakikinig ka. Sabihin mo sa katabi mo, dapat nakikinig ka. Baka natutulog pa yan, o inaantok pa yan, o naglalaro ng ML, o nagchat-chat, o nagfe-Facebook. Sabihin mo, dapat nakikinig ka. Okay, so dapat nakikinig po tayo, no? Sa step na sasabihin sa atin ng Panginoon kung paano tayo mananatili, no? Mananatili na mag-stay tayo positive, no? Sa buhay natin, sa kabila ng pinagdadaanan natin, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga bagay, iba-ibang bagay man yung iniisip natin na nagiging negatibo sa ating mga isip. Ngayong umagang ito, gusto ng Diyos na manatili ka na positibo sa iyong buhay. Okay? So, number 1 na step, mga kapatid. Ito na, handa ka na ba? Number 1, para manatili kang positibo sa iyong buhay, sa kabila ng problema ito na pinagdadaanan natin. Number 1, you can change the circumstances, but you can change your attitude toward them. Okay, ulitin ko po, no, mga kapatid. You can't change the circumstances, but you can change your attitude toward them. Totoo po yun, mga kapatid. No, ito po yung katotohanan, mga kapatid. Hindi natin pwedeng baguhin yung circumstances. Itong pandemic na ito, yung mga nangyayari sa buhay mo, sa paligid mo, yung mga nangyayari hindi magaganda, hindi mo pwedeng baguhin yan. No, hindi mo pwedeng ibahin, no? Pero, ang sinasabi ng Panginoong Diyos, kung hindi mo kayang ibahin yung mga circumstances, ang gawin mo, ibahin mo yung attitude mo toward them. Nakukuha po ba natin? Hindi, ang dami, no? Ang daming halimbawa na may, hindi lamang sa pandemic na ito. Kasi ang katotohanan, hindi mo talaga maiiba, no? Sana, di ba? Wala na itong pandemic na ito. No? Sana wala na itong problemang ito. Ang dami na pwede nating ma-experience na kaharapin. Pero ang katotohanan, hindi natin kayang baguhin, no? Ang gagawin natin, ang babaguhin natin yung attitude toward natin. Yung gagawin po natin. Katulad ng isang mga mandaragat noong unang panahon, no, yung mga sailorman, no, nung sila'y naglalakbay, naglalayag sa dalampasigan, nakita nila na yung hangin ay papunta sa kanila, no? Ang hangin ay toward them. Talagang napakalakas na hangin. So, yung circumstances na yon, yung situation na yon, hindi nila kayang baguhin. Hindi nila kayang kontrolin yung hangin. So, anong ginawa nila? Sila yung umiba ng direksyon. Napalayo man sila, pero safe sila doon sa hangin. Nakukuha po ba natin? Ha, mga kapatid? Katulad ng isang bata, no? Katulad ng isang bata, no? Na nakatapon, nakabasag ng pinggan, no? Hindi mo pwede nang kontrolin o ibalik yung i-backward, no? Backward mo yung sitwasyon para hindi mabasag. Wala ka nang magagawa doon, nabasag na eh. Diba? Yung sitwasyon. Para maging positibo ka pa rin, para hindi ka pa rin naapektuhan, ang gagawin mo, yung attitude. Yun yung babaguhin mo. Instead na magalit ka, tignan maging positive ka. Yung negatibo yung pag-iisip mo, maging positibo ka. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Sana nakukuha po natin, no? Itong bagay na ito. Sabi nga sa Proverbs 17 to 22, verse 22, Kawikaan 17 verse 22, ang sabi po dito, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Kung titignan po natin, di ba, imbis na malungkot ka, imbis na magalit ka, di ba pwede ka namang maging masaya? Ha? Marami talaga na nakakainis, nakakagalit, nakakabahala, nakakapanghina ng mga sitwasyon na ating kaharapin. Nakakalungkot talaga na hindi tayo makalabas, hindi tayo makapunta ng mall, hindi tayo makapunta sa mga kamag-anak natin, hindi tayo makapasyal sa Baguio o kung saan man tayo gustong pumunta. Hindi mo na maiiba, hindi mo makukontrol yung mga pangyayari.
Kung magpapaapekto ka doon, talagang malulungkot ka. Talagang manghihina ka. 'Di ba? Hindi ka nakikilos. Pero nasa sa iyo, 'di ba? Pwede ka namang maging masaya. Pwede mo namang isipin na siguro after nitong pandemic, 'di ba? Imbis na malungkot ka, mag-isip ka na hindi ka na makakapunta doon sa gusto mo, no? Na pupuntahan, pwede mo na mag-isip ka ng magandang bagay. Pwede mong sabihin na after ng pandemic, pupunta ako sa ganito. 'Di ba? Maging masaya ka pa rin sa kabila ng bagay na ito. Katulad ng halimbawa po natin, no? Yung pinagdaanan ni Paul at ni Silas, mga kapatid, ito yung pinakamagandang halimbawa na pwedeng nating matutunan dito sa point number 1, mga kapatid, na sinabi sa atin ng Panginoon na you can change the circumstances, but you can change your attitude toward them. The best example dito si Paul at si Silas, mga kapatid, nung sila ay hinuli, no? Sila ay hinuli, sila ay binugbog at ikinulong dahil sa kanilang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, ng salita ng Panginoong Diyos. Sila ikinulong. No, sa kanila pong kalagayan, di po ba? Hindi nila kayang kontrolin yung circumstances na yun. Hindi nila pwedeng baguhin kasi hinuli na sila. Dinugbog na sila, nilagay na sila sa kulungan. So, ang dapat nilang maramdaman nung panahon na yon, no? Sila yung malulungkot, sila masakit. Hindi na nila kayang tumayo, no? Hindi na nila kayang magsalita. Hindi na nila kayang magtiwala sa Panginoon kasi nagtuturo sila ng kabutihan ng Diyos eh. Tapos sila ihuhulihin, bubugbugin at ikukulong pa. Pero sa kabila ng bagay na yon, instead of sila ay malungkot, instead na maging negatibo yung kanilang pananaw, no? Sabi sa Acts chapter 16 verse 25, at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Anong ginawa nila? Nung naharap nila yung circumstances na yon, sila'y umawit ng mga himno, no? Sila'y nanalangin, no? At narinig pa ng mga ilang bilanggo na naroon. Tingnan ninyo, mga kapatid, naging stay positive pa rin sila. Yung anxiety, yung alalahanin nila, hindi nangibabaw. Sa halip yung nangibabaw, mga kapatid, yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Yung big picture. No, yung sinasabi ko kanina, yung obstacle, yung circumstances, napakaliit sa mind nila. Pero yung kingdom of God, napakalaki. Yun yung nakikita nila, natatabunan yung mga alalahanin na nakikita nila. Anong nangyari, mga kapatid? After na sila ay nanalangin, so dun sa 16 verse 25, ang sabi sa Acts chapter 16 verse 26, suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately the doors were open, and everyone's chains were lost. Kung titignan po natin, mga kapatid, no, dahil sa kanilang pananampalataya, yung natutunan nila na maging stay close pa rin sa Panginoon, na mas malapit pa rin sila sa Panginoon, at be positive no matter, mga kapatid, no, how difficult, no, is the circumstances, mga kapatid, no matter how hard, mga kapatid, yung kanilang pinagdadaanan, na natili silang malapit sa Panginoon. At ang nangyari, mga kapatid, nung gabi yan, after sila na umawit, sila nanalangin, bigla na lang lumindol yung pundasyon ng kulungan na giba, at bigla na lang nagsilaglagan yung mga padlock o yung mga lock na mga pintuan ng mga kulungan. Kung titingnan po natin, mga kapatid, dahil sa sila'y nanatili sa Panginoon, ang ganda ng nangyari. Hindi sila nagpa-apekto, mga kapatid, no? Hindi sila nagpa-apekto. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, no? Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good report, if there is virtue, and if there is anything praiseworthy,
meditate on these things. So, naintindihan po ba natin mga kapatid, yung unang point na tinuro sa atin ng Panginoon? Ha? Mga kapatid, naintindihan po ba natin at naunawaan po natin? Ha? Hindi po natin kayang baguhin yung mga nangyayari sa buhay po natin. Yun yung katotohanan. We can never change the circumstances in our life. But we can change our attitude toward them. Amen? Amen. Number 2, mga kapatid, carefully choose the words we use for they will become our daily vocabulary. So, maingat po tayo para maging stay positive pa rin po tayo yung buhay po natin. Ha? Piliin po natin yung mga salita, mga kapatid, na ating gagamitin, mga kapatid. Dahil ito yung ating gagamitin natin sa pang-araw-araw na pamumuhay po natin. Sabi sa Kawikaan 18 verse 21. Ang sabi sa Kawikaan 18 verse 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ang bunga nito, ang dito ay nagmamahal. So sa dila talaga nakasalalay yung buhay at kamatayan. Nakasalalay dito kung paano tayo mag-isip. Nakasalalay dito mga kapatid sa mga nakakarinig kung ito ba'y magiging magandang epekto o hindi magandang epekto o mananatili ba silang positive kapag narinig nila yung word na ating mga babanggitin o magiging negatibo yung kanilang maranasan. Like for example, di ba kayo naglalakbay, napakalayo ng lakbayan, layo na nilakbay nyo, nakasakay man kayo sa sasakyan o naglalakad kayo, kapag may nagtanong sa'yo, diba, malayo pa ba tayo? Malayo pa ba yung pupuntahan natin? Kailangan pumili ka ng tamang salita na pwede mong isagot kapag tinanong ka. Kung malayo pa, mga kapatid, kasi nakadepende sa sagot mo kung manghihina ba o lalakas pa yung kasama mo na naglalakbay. Kung sasabihin mo na, ay, ang layo pa. Diba, minsan pipili natin, layo pa. Yung sinasabi natin, pwedeng manghina. Pero kung sasabihin natin, magbigay tayo ng mga salita na makakatulong, diba? Huwag kang mapagod kasi konti na lang. Malapit na, makakarating na tayo. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Sa ating buhay din minsan, kapag nag-iisip tayo ng mga salita, diba? Baka hindi na. Baka ganon yung mga inisip natin. What if? Huh? Ito yung mga bagay na pwedeng gamitin po natin mga kapatid. Kasi sa dila nakasalalay nga, sabi nga, diba? Hindi natin nare-realize natin minsan yung power and influence na ginagamit natin ay nakaka-apekto pala sa ibang tao. Para manatili silang positibo o maging negatibo yung kanilang buhay mga kapatid. Okay? So, Proverbs 15 verse 23, yan sabi din po sa Proverbs 15 verse 23, no? Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan at ang salitang angkop na pagkakataon ay dulot na pakinabang. No? Hindi tingnan nyo, di ba? Sabi ng salita ng Panginoong Diyos, ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. So, dapat maalala po natin mga kapatid na sa lahat ng ating sinasabi, lahat ng mga words na sinasabi po natin, dapat iniisip natin kung ito ba'y nagdudulot ng positibong pananaw sa ibang tao o nakakapagpalakas sa kanila mga kapatid. So, nakukuha po ba natin ulit mga kapatid? And then lastly, no, pangatlo na puntos na gustong ituro sa atin ng Panginoon para manatili tayo na positibo, no, na namumuhay habang humaharap sa kalagayang ito na problema ng sanlibutan ito mga kapatid. Sabi sa pangatlong puntos na sinasabi ng Panginoong Diyos, look at adversity or look at the circumstances as a challenge and opportunity to grow. Tingnan mo mga kapatid, no, yung mga circumstances nito. Tingnan mo yung mga problemang ito mga kapatid. Tingnan mo itong mga challenges na ito mga kapatid bilang opportunity na ikaw ay lumago. May katulad ng mensahe nung nakaraan, di ba?
nung tayo mananatiling maghihintay, kung willing to wait tayo, no, inaalaw natin ng Panginoon na kumikilos sa ating buhay, no? Kumikilos siya sa ating buhay. So, ganun din yung pangatlo, sabi dito sa Panginoon sa atin, tignan mo yung problema, tignan mo yung pagsubok, no? As a challenge, as an opportunity to grow, mga kapatid. Proverbs 24 verse 10. Ang sabi sa Proverbs o Kawikaan chapter 24 verse 10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugan ngang ikaw ay mahina. Okay, so ito po yung sinasabi po natin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, manatili tayong positibo. Huwag tayong maging negatibo. Kasi kung puro negative yung mind natin, kung negative lagi yung iniisip natin, kung walang hihina tayo sa mga nakikita po natin, paano pa kaya sa mga darating na panahon na tayo dadaan sa iba pang mga pagsubok? Kaya nga sabi ng Panginoon, tignan mo ngayon yung mga circumstances, no, as a challenge and opportunity to grow. Mag-grow ka. No? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di po ba? No, itong panahon ng pandemic, ito yung panahon na hindi tayo dapat lumayo sa Panginoon. Hindi tayo dapat manghina. Di ba? Hindi tayo dapat na mawalan ng interes sa mga gawain ng Panginoong Diyos. No? Itong pandemic na ito, itong panahon na ito, mga kapatid, gamitin po natin para tayo lumakas spiritually. Ha? Tayo lumakas, tayo pa'y tumatag, na? Tayo pa'y lumago, mga kapatid. Tayo pa'y patuloy na para bang isang agila, no? Na sa kabila ng malakas na hangin, makakapagpatuloy po tayo. Pero kung hindi mo tinitignan as a challenge and opportunity, lalo ka pang lumalayo sa Panginoon, natatakot ka sa mga challenges, puro negatibo yung nasa isip mo, hindi ka tatatag, hindi ka, sabi nga, di ba, sa Proverbs 24 verse 10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, nangangahulugan na ikaw ay mahina. So, ano yung paraan para lumago ka? Ano yung paraan para lumakas ka, mga kapatid? Lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang lumiban sa presensya ng Panginoon. Ang sabi nga sa unang Pedro, no? Sabi nga sa unang Pedro chapter 1 verse 6 to 7, basahin nga natin para tayo magkaroon pa ng kalakasan para makapagpatuloy. Unang Pedro chapter 1 verse 6 to 7, ito'y dapat ninyo'y kagalak. No? Sabi nga, kung ikaw ay dumadaan ngayon ng pagsubok sa buhay, maging positibo ka, magalak ka. Kasi ito yung sabi ng Panginoon sa iyo. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang sapat. Kung titignan natin, basahin natin, kahit na maaring magdanas, sabi sa verse 6, muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Saklit lang yan. No? Panandalian lang yan yung pinagdadaanan mo. Kapag dumadaan ka sa problema, imbis na naging negative na yung mind mo, isipin mo, sabi ng Panginoon, saglit lang yan. Panandalian lang yan. Kung ikaw ay dumadaan sa pagsubok, maiksing panahon lang yan. Maniwala ka, kapatid. Napakabuti ng Panginoong Diyos. Ang tinitignan na ng Panginoong Diyos sa atin ay kung papaano natin paano tayo mananampalataya sa Kanya. So, brothers and sisters, ulitin ko, mga kapatid, no? Ang mensahe ng Panginoong Diyos sa atin sa umagang ito ay patuloy nga na maranasan po natin yung buhay na laging positibo. No, tandaan po natin, sabi ng Panginoon, ulitin ko po para ma-recall po natin, ma-remind po tayo yung tatlong step
para manatili tayo na positibo at mayroon tayo laging may kapayapaan habang tayo humaharap sa pagsubok. Okay, una, no? Hindi natin kayang baguhin yung circumstances. Hindi natin pwedeng baguhin yung mga problema nasa buhay po natin. Hindi natin pwedeng kontrolin yung mga nangyayari sa paligid natin. Hindi pwede natin kontrolin yung pandemic na ito. Pero ano yung kaya natin kontrolin? Kaya natin gawin, no? Baguhin natin yung attitude natin toward them. Imbis na malungkot po tayo, maging masaya pa rin tayo. Imbis na nanghihina tayo, maging malakas pa rin tayo. Amen? Number 2, mga kapatid, lagi kang gumamit ng mga salitang angkop na makakapagpalakas sa'yo o sa ibang tao. No? Huwag kang gumamit ng mga negative na mga salita. Lagi kang positive, lagi yung salita mo. Sabihin mo lagi, konti na lang, malapit na, matatapos na, panandalian lang to. Okay? And then pangatlo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid, take mo yung opportunity na sa mga challenges na ito, mga kapatid, binibigyan ka ng Panginoon na lalo pang lumakas, lalo pang tumatag, lalo pang magtiwala sa Kanya. Dahil ang lahat ng ito ay panandalian lamang. Amen? Amen. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, for your reminder, Lord, na manatili po kami positibo sa aming pong pananaw, sa aming pag-iisip, upang patuloy nga, Panginoon, na maranasan po natin ang iyong pong kabutihan at ang iyong katapatan. Patuloy nga na ikaw ang Diyos na manguna, Panginoon, pa rin sa kabila ng aming pinagdadaanan, ay manatili po na maalala po namin, Panginoon, na ikaw ay hindi lumayo at kailanman ay hindi lalayo sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po, brothers and sisters. Sa umagang ito, sama-sama po natin awitan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pag-aawitan, let us offer the best worship sa Panginoon. Sa kabila man ng pagyo, sa kabila man ng pagsubok, ipakita natin na tayo nagtitiwala sa Panginoon. Tayo patuloy na nananatili sa Kanyang presensya. Kaya, sama-sama natin awitin sa Panginoon. Tayo kupkupin sa Kanyang piling. Ako'y kupkupin sa iyong piling.
Mga kapatid, manalangin po tayo sa pangwakas na panalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka po namin, Panginoon. Tunay nga yung mga salita, Panginoon, ay totoo, Panginoon, na dapat po natin maisa pamuhay. Mahirap man ito, Panginoon, subalit kung ito'y amin pong maisa sa pamuhay, ito'y magbibigay o magdadala sa amin, Panginoon, ng mapayapa, Panginoon, at puno ng kagalakan na buhay. Lord, totoo yung sinabi mo, Panginoon, na hindi na namin kayang baguhin. Wala kaming kapangyarihan na baguhin yung situation, Lord, na pinagdadaanan po namin. Kung kami, Panginoon, ay magpapa-apekto dito, Panginoon, kami lamang ay manghihina. Kami lamang, Panginoon, ay malulungkot. Kami lamang, Panginoon, ay ma-disappoint, Lord. Kaya salamat, Lord, sa paalala mo, Panginoon, na ang dapat po namin baguhin ay yung attitude namin, Panginoon. Hindi kami dapat na malungkot, salit, Panginoon, kami magalak pa rin, Lord, na maniwala na may magandang plano ka para sa amin, Lord. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, palagi ng iyong magandang salita na nagmumula sa iyong sulat sa amin, Panginoon, na yung aming gamitin upang makapagpalakas hindi lamang sa aming mga sarili, kundi sa ibang tao, Panginoon. Huwag po kaming gumamit ng mga negative words, Lord. Patuloy nga, Panginoon, na pangunahan kami ng banal na Espiritu upang kami na, Panginoon, ay palagi na makagamit na maangkop na salita, Panginoon, para makapag-lift ng mga buhay ng ibang tao, Panginoon, pag-iisip ng ibang mga tao, Panginoon. Lord, thank you, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama, sa pagkakataon. Salamat po sa mga circumstances na ito. Lord, sa mga pagsubok na ito, Lord, sa mga pinagdadaanan po namin, Panginoon, ay lalo kaming tumatatag, lalo kaming kakapit sa iyo, Panginoon. Lalo kaming magpapatuloy, Panginoon, na kahit mahirap, Panginoon, ay siya'y magpapatuloy kami, Panginoon, dahil ito yung way mo, Panginoon, kagaya ng nakasulat sa unang Pedro, Lord. Panginoon, na kami sinusubukan, kami tinitignan mo yung aming faith, kagaya ng ginto, Panginoon, na pinaparatang sa dinadaan sa apoy, Panginoon. Tinitingnan mo kung tunay yung pananampalataya po namin, Panginoon, na hindi maapektuhan anumang mga bagay na dumaan sa aming mga buhay. Patuloy na pagpalain mong bawat isa, Panginoon. Patuloy na tinatas ko po sa inyo ang kalagayan ng mundong ito, ang kalagayan po ng mga tao, Panginoon, kalagayan ng aming gobyerno, Panginoon, at ang kalagayan, Panginoon, ng mga tao na tumutuklas ng mga gamot, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom, Lord, as they go through, Panginoon, dito sa pag-invento o pagsasaliksik ng gamot na ito, Lord. Makita nila yung tamang gamot, Panginoon, hindi maka-apekto sa katawan ng tao kapag ito po ay ginamit na, Panginoon. At tuntawa, Panginoon, patuloy na mag-ari ka sa buhay po namin at pinagpapasalamat po namin, Lord, yung mga buhay ng mga kapatid namin na nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Kay Lola, Panginoon, kay Ate Maribel, Panginoon. Salamat po amin sa lahat ng may mga karamdaman, sa lahat ng mga may pinagdadaanan, Panginoon, at patuloy nga na itiatas po namin sa iyo, Lord. Kay Sister Margie, Panginoon, at sa lahat po, Panginoon, ng kapatiran na nakakaranas, Lord, ng problemang pinansyal, ng problemang karamdaman, relasyon, Panginoon. Patuloy na yakapin mo ang bawat sa amin, at patuloy nga na yung aming isipan ay maging manatiling positibo, Panginoon. Naniniwala po kami na Ikaw ang Diyos, Panginoon, na maglalaan ng aming mga pangailangan. Salamat po muli ang kapayapaan, ang kagalakan, at ang mga pagpapala na nagmumula sa iyong harian ay maranasan at igawad mo sa bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.